Teka muna, sige, go! Picture. Ayan mga kababayan, kasama natin si Spokes Harry Roque na patuloy na sumusuporta dito kay Pangulong Duterte at syempre sumusuporta sa katotohanan. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Si VP Sara, si Miss Hannibal Abansenia at saka si team. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakipagtulong ngayon kay dating Presidente Duterte. So, anong may update na ba about sa, yung kasama ka sa team? Wala pa akong balita kasi hindi pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko yung endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli namang balita is sinanong nga ni VP Sara, si Hoffman, kung kailan na i-endorse ako para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family members. Okay, so hindi naman makaka-affect sa as an asylum seeker like you? Hindi naman makaka-affect ka? Wala pong request na yun kasi ang importante, habang ako'y aplikante, hindi ko mapapalikod sa Pilipinas. Kung sakaling makuha ko abogado, sabihin, wala akong hassle na worry about deportation. Yun po yung right to non-vote. Pero folks, bilang isang counsel dito sa ICC, ano yung nakikita mo na patutunguhan nitong case ni PRRD? Wala po talaga patutunguhan ito dahil malinaw na wala namang restriction ng ICC. Meron na pong decision sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng 1 taon matapos mag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang po pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, pangalawang taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, na-decision na rin ng ICC. May isang nasasakdan po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang 2 grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talagang restriction ng ICC. So it's a matter of time. At ang akin nga is dapat maisampa na kaagad yung motion to dismiss before anything else. Although pwede naman kasi isabay yan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala ng ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Hindi yung mga main suspect mismo. So, ang track record ng ICC, hindi nagka-grant ng provisional release sa mga akusado mismo for the 4 crimes na linilitis na hukuman. Pero siyempre, susubukan pa rin dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscientia ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti yung provisional release dahil hindi naman nangyari na mayroong 80 anyos na akusado na nasa poder nila. Yeah, na marami pong sakit. Yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipapile? As soon as time possible. So hindi pa napapile? Ang alam ko hindi pa ba, pero Bakit kaya? my mind, kung ako'y nabigyan ng pagkakataon, wala naman akong pagkakataon, ako'y nagsasalita lang as a commentator, no? Yeah. Dahil I have the qualification naman as a member of the District Council, hindi ko alam kung bakit. But, ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, bilang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinahaharap siya sa mga dayuhan. So, bago ba i-file yung motion to dismiss na yan, kailangan bang may i-gather na mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko, dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede naman humingi ng evidentiary hearing. So, pwede talaga mag-schedule ng hearing ang korte at mag-present ng ebidensya. Speaking na, nung inaresto siya, para i-relate na walang pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order, na ang diffusion order nanggaling din sa Pilipinas. Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous. Diba? So, pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para tanggapin yung mga ebidensya.
Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng decisionan yan na walang kahit anong hearing. Yung question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama o mali? So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si tatay dito. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. No?